Hi, hello guys. Welcome back po. Sa video na to, ang topic po natin ay tungkol kay Maya Personal Loan. So, binalikan ko po itong si Maya Personal Loan. So, after a year of paggamit itong si Maya apps, so sinubukan kong gamitin lahat ng mga services niya, even paggamit ng card niya physically and pag-withdraw ng money from the ATM, tapos pagbabayad online gamit tong si virtual card. Um, lagi po tayong nadi-disapprove dito kay Maya Personal Loan kahit ginagamit na natin yung mga services nila. Halos 80% ng services is ginagamit ko. Even pagbabayad po ng mga bill payment, pati yung mga katulad ng pagbabayad po sa mga Shopee, yung scan QR code, ginamit ko na rin po yun. Tapos recently po yung last year na-approve po ako sa yung pa-credit loan niya, yung monthly credit loan, yung 30-day credit. Ginamit ko po yung nag-avail po ako nun. Tapos tinry ko pong balikan 'tong si Maya Personal Loan, disapprove pa rin po tayo. So ngayon po, dahil lagi nga tayong nadi-disapprove, so tinigil ko munang mag-apply dito kay personal loan. Kasi ang kagandahan po sa personal loan ni Maya is puwede po kayong mangutang ng up to 250,000 po, pesos po sa maliit na percentage, hindi katulad ng mga loan apps na napakalalaki ng percent na umaabot ng 15 to 20%. So sa mga loan apps, siguro ang pinaka mabait na loan apps na maririnig ninyo is nasa 10%. Pero wala nang halos bababa dun sa 10%. Pero dito kasi kay Maya nag-o-offer siya ng sabi niya ron nasa 2.05% eh, yung sinabi niya na effective o yung monthly add-on interest, tapos may sinasabi pa siyang effective interest rate na more than 3%. So sinubukan ko ano po yung talagang calculation niya. So last time ngayong pagpasok ng January, nag-try po ako mag-avail uli ng yung 30-day credit ni Maya. So yung 7,000 sinagad ko po yung kinonvert ko po yun sa cash. Tapos after a month po binayaran ko po yung 7,000 pesos. And then po siguro makalipas yung mga ilang weeks, binalikan ko po itong si Maya Personal Loan. Kasi dalawa lang naman yun yung pinaka two main services niya, yung credit loan niya na 30-day credit, saka itong personal loan. Ito yung pinakamalaki na pwede niyo pong gamitin sa business niyo kasi long term siya, hindi siya 30-day. So pwede mo siyang utangin ng long term. So binalikan ko po siya guys. So tinanay ko pong mag-apply uli yung the same process kung paano po mag-process. Punta lang po kayo dun sa apps niya, tapos i-click niyo po yung personal loan dun. So binalikan ko po yun. Tapos usually kasi 'pag hindi ka approve, magte-thank you lang sa'yo, sa pag-visit dun sa apps niya. Pero ngayon po nag-push through yung application. So tiningnan ko po yung mga puwede ko pong i-loan sa percentage. And finally po na-approve po ako, dito kay Maya Personal Loan. Siguro yung hints nun is kasi ginamit ko po yung yung 30-day credit. So ibig sabihin capable po akong mabayaran yung gano'ng kalaking amount ng loan sa within a month. So parang nag-trigger po yun para ma-approve po tayo dun sa personal loan. So siguro try nyo yun guys kung lagi kayo nadi-disapprove. Try nyo pong i-avail yung pa-credit niya na 30-day credit. Siguro dun siya magbe-base ng capability mo kung paano, kung capable ka na makapagbayad ng loan. So yun nga guys, so binalikan ko. So up to 250,000 pesos, tapos tineck ko kung talagang ano po yung calculation dito ni Maya. So sinubukan ko po yung 40,000 pesos. So pakita ko po sa inyo diyan. Tapos yung 40,000 pesos na yun, magbibigay siya nung monthly na monthly payment mo na due every month. So doon ako nag-base doon sa monthly kasi yun ang realistic eh. So ginawa ko po sa kanya, triny ko po siyang i-loan ng 24 months. So yung amount na yun na monthly due ko, minultiply ko sa 24 months kung magkano ang kalalabasan. So dun guys sa 40,000 pesos, ang monthly nababayaran ko po is 2,488.30 pesos. So ang ginawa ko po dun, minultiply ko siya sa 24 months kung magkano yung kalalabasan ng total. Tapos ima-minus natin yung 40,000 pesos na original loan amount niyo.
So nung minultiply ko po yung ano yung monthly payment ko sa times 24, so pumalo siya ng more than 59,000 pesos po yung ano yung ano po yung total cost nung 24 months sa monthly po. So pakita ko po yung actual na ano yan yung calculation. And then yun rin po yung nag-appear sa ano nung in actual ko. Yun rin po yung nag-appear po sa ano sa doon sa apps. Yun yung total amount. So ang ginawa ko po, minus ko po yung 59,000 sa 40,000 na original ano po na amount. So pumapalo po na almost 20,000 pesos po yung interest ni Maya for 24 months. And then ang ginawa ko diyan, i-divide ko po siya sa monthly kasi so 24 months divided by dun po sa more than 90,000 pesos po na tubo niya. So ang naging monthly po na interest ni ano rito ni Maya is 821.63 pesos monthly sa 40,000 pesos po. Mababa po 'yun kung iko-compare niyo po sa ano sa mga loan apps. Kasi yung 800 pesos na tubo is usually pang ano lang 'yun eh, pang mga utang po na 10,000 pesos eh. So ito po 40,000 pesos yung base interest nito tapos inutang mo pa siya ng mas mahaba. So 24 months kasi sa mga loan apps parang bihira yung nagpapautang ng 12 months. Usually 3 months, 4 months, mahaba na yung 4 months eh sa mga loan apps. Siyempre takot din sila magpa-loan ng ganun kahabang panahon kasi hindi nila magagamit sa mga susunod pa nilang mga client. So yun nga, yung 800 pesos na yun is mababa na yun. Tapos ang ginawa ko po para sigurado po sa calculation, ginamit ko po itong si DeepSeek. Kung familiar ko dun kay DeepSeek na ano na AI na galing sa China. So ano siya, yung pinakita niya yung actual calculation yun, kung magkano monthly ang percentage niya, nasa 2.05 lang. So tama po yung calculation po na binigay ni Maya na 2.05. Medyo nalilito lang po ako dun sa 3 point something interest na ano yung effective interest rate. Pero yung monthly add-on, yun po yung 2.05%. So mababa yun guys kung i-compare natin sa mga loan apps. So yun nga, um, na-approve tayo dito sa ano sa Maya personal loan. So guys, I guess yung tips ko sa inyo para ma-approve kayo is um, gamitin niyo po yung ano yung take advantage niyo muna po yung ano niya yung 30-day credit limit niyo po kung meron na po kayo nun. Kasi yun yung po yung magiging parang um, hints niyo para or yung magiging key ni ano ni Maya para i-approve kayo sa ano sa personal loan. Kasi yun lang naging po yung naging ano ko eh. So after ko po mabayaran yung credit ko no. Pangalawang ano ko na yun yung availment nung 30-day credit. Kasi yung before ginamit ko lang kung magkano lang parang 500 pesos. So this time sinagad ko po yung 7,000 tapos binayaran ko after a month. So yun nga guys, kung meron kayong paggagamitan ng mga emergency or mas maganda kung business para may return, so para may pagkukunan kayo ng pagbabayaran ng loan nyo. Kasi ano siya long term, so take advantage po and yun po yung yun lang po yung parang tips ko po sa inyo. Wala na kasi ako ibang maisip na tips para ma-approve kayo sa personal loan kasi me myself yung experience ko lagi po akong disapprove, so trinay ko lang po gamitin yun pero dapat usually po ginagamit niyo pong itong si Maya kasi ano niya yun eh, yun yung pinaka ano niya yung review bilang user. And guys, kung bago kayo sa channel natin, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe diyan sa baba, click niyo po yung bell notification para notified po kayo sa mga bagong video na i-upload natin. So hope na nakatulong tong ano yung vlog na to and hindi ko naman kayo na-encourage mangutang na mangutang pero kung may pupuntahan po yung pangungutang nyo, it's 2025 so dapat i-invest po natin yung mga ano yung ano natin, yung pera na inuutang. So maraming salamat guys sa panonood and hope to see you next time.